What's up nandito ka na naman ngayon sa YouTube channel ko para malaman mo kung ano yung gamit sa console cable. So, simulan natin. May instructor kayo, pinapagawa kayo ng activity. Paano mo daw i-access yung router gamit yung PC? Alam mo? Hindi mo? I-explain natin yan. Una, pakitaan mo yung tibay ng teacher mo na alam mo kung ano yung purpose ng console cable. Sabihin mo sa teacher mo, Sir, console cable. Lagay mo sa PC mo, RS232, console port yan. Tapos dito din, console port sa router. Tapos na, access na. Punta ka sa PC, desktop, then click mo yung terminal. Explain ko sa inyo, ano ba tong terminal na to? Terminal is a kind of software that you have to install to access the router. Bis. So, ayan. So, ibig sabihin nun, wala pang terminal yung PC or laptop nyo. Software to, kailangan nyo pang i-install to. So, dito sa packet tracer, nandito na yan. In-example lang yan. So, ayan na nga. Tapos na yung cable mo. Click mo lang itong PC, then punta ka sa desktop, punta ka sa terminal. Click OK, then ayun, access mo na yung router. 100% ka na, boy. So, what if wala yung console cable? Hindi mo ma-access yung router pag wala kang console cable. Kahit pa ilang beses mo ba yan gagawin, di mo pa rin talaga yan ma-access. Kasi hindi niya alam kung asan yung router or meron ka bang router pero walang cable na konekta. Kahit pa Ethernet cable yan, hindi din yan gagana. So, what if sinabi ng teacher, i-access mo yung router na walang gamit na console cable? Okay lang yan, basic lang yan sa'yo, boy. Kasi nanood ka sa video ko ngayon. Click mo lang yung router, punta ka sa CLI, then pakitaan mo ng tibay yung teacher mo na magaling ka na. Dahil dito sa tutorial ko. Ayan, na-access mo na yung command. Pwede ka na mag-type ng command na walang console cable na ginagamit. At alam mo na kung ano yung gamit ng console cable at bakit natin ginagamit yung console cable sa PC to router.